Malalim ang hiwa mula kay Jin Chanzi at tumalsik ang dugo, ngunit hindi tinamaan ang pangunahing ugat, aorta, dahil palinggan lingon ang leeg ng ibong ito. Gayunpaman, ang anim na paang karit ay nakagawa pa rin ng isang halos nakamamatay na hiwa, na naging dahilan upang ang higanting ibon ay sumuray-suray at bumagsak ng malakas sa lupa. Ang mahahaba nitong pakpak ay nawala ng kontrol, parang dalawang jet engine ng eroplano na kumakaladkad sa lupa, at makapal na usok ang lumabas nang ito'y bumangga. Dahil doon, natapos ang sunod-sunod na pagbuga ng Ling Power, na nagligtas ng maraming buhay sa Jiuwei Grassland. Gulat na gulat, ang mga taga-Masid, hindi pa sila nakakita ng eksenang bayaning Negal iligtas sa dalaga, maliban sa kanilang Panginoon na sumagip sa kanila sa tamang oras. Nagtatakang itinaas nila ang kanilang mga mata, hinahanap ang anyo sa himpapawid. Ayun na pala siya, nakasuot pa ng kapang pansing pulang kapa, ngunit matagal bago nila nakilala na si Jin Chanzi pala iyon. Nakita lang siya nang bumagsak ang lintik na higanting ibon, nakatayo siya laban sa liwanag. Bihirang lumitaw, at sa engranding pagpapakita, naagawan pa siya ng spotlight. Nainis ang ibon, bigla itong tumayo gamit ang matitibay nitong binti, ibinuka ang bibig at umungol na parang gustong hipan palayo ang lahat ng damo. Binaliwala nito ang sugat na malakas ang pag-agos ng dugo at sumigaw para ibuhos ang galit, mga dapat mamatay. Mga dapat mamatay talaga. Kahit kayo'y mga tao o mga langgam, pare-pareho lang kayo. Isang mutated beast mula sa Misty Great Mountain na pumihil sa akin noon na makuha ang linghua, ngayon naman ay hinahadlangan akong makuha ang dugo at bangkay ng Moon Spirit King. Ibinuka nito ng malaki ang bibig, tinipon ang Ling Power sa isang bola ng puot, at nagmura, bawat isa sa inyo ay hadlang lamang sa akin. Tiyak na hindi ko kayo patatawarin. Peste, sa ganito kalapit na distansya, kapag tinamaan ng ganito kalakas na Ling Power, kung hindi man maging abo ay magiging litsong baboy, sunog sa labas, hilaw sa loob. Nakita ni Qinggang na hindi maganda ang sitwasyon. Kinuyam niya ang kamao, itinulak ang lupa para gumawa ng mga alon upang protektahan ang lahat, ngunit huli na. Ngunit sa totoo lang, hindi kailanman kinailangan ni Jin Chanzi na protektahan ng iba. Naglakad siya sa gitna ng daloy ng liwanag ng Ling Power na para bang ito ang kanyang entablado. Mula nang umangat sa rank 3, nagkaroon si Jin Chanzi ng isang napakalupit na skill na tinatawag na Absorb Strength, na nagpapahintulot sa kanya na higupin ang 30% ng lakas ng kalaban para maging sarili niyang lakas, at pagkatapos ay magpakawala ng isang nakamamatay na pagsabog. Bukod pa riyan, ang kanyang Heaven Flipping Power ay nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng Ling Power para palakasin ang sarili ng maraming beses. Habang naliligo sa liwanag ng Ling Power ng higanting ibon, tahimik na hinihigop ni Jin Chanzi ang lakas nito, pinalalakas ang sarili ng 5 beses. Bumulong-bulong siya sa pagtansya, 5 beses. Ngayon, kahit maging puting liwanag pa ang sinag na iyon o dumobble ang lakas, ang dagdag na kakayahan ni Jin Chanzi ay malayang magagamit. Ang kaawa-awang higanting ibon, malaki nga lang ang katawan ngunit walang laman ang utak. Nakita nitong nakatayo lang doon ang kalaban pero patuloy pa rin itong nakanganga at walang tigil na nagbubuga ng Ling Power, hanggang sa napunit ang lalamunan nito dahil sa sugat na gawa ng 6 na paang karit, isang pag-backfire, at samuka ito ng dugo. Ito rin ang sandali kung kailan ginamit ni Jin Chanzi ang kanyang pagsabog para gamitin ang lahat ng Ling Power na nahigop niya at ibalik ang atake sa ibon, na agad nitong ikinatahimik. Isang huling, nahihirapang ungol na lang ang nagawa nito bago tumamba ng patihaya. Ang mabigat nitong katawan ay bumagsak sa lupa at opisyal ng tepek. Ang liwanag ng papalubog na araw ay sumilip sa pagitan ng mga pangil ng higanting ibon na hindi na gumagalaw, malinaw na nakikita ang martingale na anyo na nakasuot ng pulang kapa, nakatayo sa isang nakaumbok na bato. Oh, siya nga yun, si Jin Chanzi, ang super gwapong Viper. Dahan-dahan siyang lumingon at inanunsyo sa lahat ng naroroon, nagbalik na ako. Wow! Mas astig pa siya kaysa sa bida. Ang kumikinang na aura ay nagliliwanag sa paligid, na nagpakilabot sa dalawang, nakatatanda, Jiuwei at Niyumo, pero dahil matatanda na sila, hindi na lang sila nagsalita.
Gayunpaman, kailangan nilang pasalamatan ang nakababatang kapatid na ito sa pagliligtas ng kanilang buhay. Hindi tulad ni Gio Sia na walang hiya, kanina pa pindot ng pindot sa kamera, siguradong 12 ng litrato na ang nakuha sa iba't ibang post ni Jin Chanzi, para dalhin pa uwi bilang material sa pananaliksik kasama si Xiao Ai. Natapos na ang labanan sa malawak na kapatagan pagkatapos ng mahabang araw. Pagsapit ng gabi, bumaba ang temperatura, tanging hangin na lamang ang humahampas sa malawak na damuhan. Wala ni isang anino ng lobo. Ang makikita sa ibabaw, dahil sumunod sila sa utos at maayos na nakapila sa base sa ilalim ng lupa, na natapos ng itayo, hindi malaman kung kailan. Ang proyektong ito ay kanino pa nga ba kundi kay Chingang at sa mga bihasang trabahador, construction workers, niya. Tiningnan ng kontratista, Chingang, ang sitwasyon, tinatansya na sapat na ang laki nito. Ang buong grupo ng mga lobo ay nakakulong na, naghihintay na mapaamo ng lubusan bago pakawalan. Siya rin ang responsable sa paggawa ng mga kulungan, ngunit para sa isang bihasang manggagawa, sisiw lang iyon. Ang pinakamalaking problema na kinakaharap ng lahat ngayon ay si Jiu Wei. Mula nang iligtas siya ni Jin Chanzi at masupil ang mga miyembro ng Wolf Tribe, ipinaubaya na ng Big Sis ang mga gawain sa mga nakababatang kapatid. Siya naman ay nakapulupot sa kanyang makakapal at mabalahibong buntot at natutulog ng mahimbing. Hindi rin tamang sabihing natutulog siya, ang totoo, ang fox na ito ay nasa kalagayang walang malay matapos ang mahabang panahon ng pagpapahirap ng Ling Power. Ang nagkalat na Ling Power sa hangin ay dumadaloy sa kanyang balahibo at pagkatapos ay marahang lumulutang sa hangin. Napakagandang pakiramdam, napakahiwaga, mahirap paniwalaan. Sayang naman kung hindi ito ipapadala kay Xiao Ai para makita, naisip ni Gio Xian habang inaalog ang kanyang telepono at naghahanap ng anggulo. Bigla niyang napansin na may kakaiba kay Gio Wei. Si Jin Chanzi, na nasa tabi at matagal nang nagmamasid, ay tahimik na naghinuha, sa loob ng katawan ni Big Sis, mayroong isang di maipaliwanag na daloy ng lakas. Sa ngayon, ang alam lang natin ay may dalawang magkaibang puwersa na nag-aagawan ng pwesto sa loob ni Gio Wei. Kaya naman palagi siyang nasa estado ng sobrang pagod at kakaiba ang Ling Power kumpara sa normal. Tiningnan ni Niu Mao ang kanyang kapatid na si Gio Xian, na walang tigil sa pagvideo at pagkuha ng litrato na para bang si Gio Wei ay isang parke na may light festival. Hay, sa ngayon, walang nakakaalam kung ano ang problema ni Big Sis, iminungkahi niya. Sa ganitong estado, mas mabuting mauna na tayong bumalik. Ang grupo ng mga daga sa ilalim ng lupa ay mas nakararami pa rin. Bukod sa pagbabantay sa kawan ng mga lobo upang hindi sila makagulo, ang Variant Beast Rat Leader, malamang ang Rat King, ang mamumuno sa mga sundalong daga sa paglipat ng mga lobo pabalik sa base sa Misty Great Mountain. Nang akala nila'y naayos na ang lahat at handa nang umuwi para magpahinga, biglang sumigaw sa takot si Gio Xian, "Oy! Ano yun?" Merong, nataranta si Jin Chanzi at idinugtong, isang napakalakas na masa ng Ling Power. Sino kaya iyon? Bakit pati si Jin Chanzi na sanay humigop ng Ling Power ng iba ay natatakot ng ganito? Tinaas ni second brother, Niu Mao ang kanyang leeg para suriin ang paligid, nanigas ang mga kalamnan, handa ng lumaban. Napakakakaiba ng Ling Power na ito, tiyak na hindi ito galing sa mga kapatid natin sa Misty Great Mountain. Mabilis ding naramdaman ng mga daga sa ilalim ng lupa ang malakas na pagbabago mula sa itaas. Hindi lang isa, kundi isang buong grupo. Ang matatag na mga yapak sa lupa ay nagpayanig sa ilalim. Hindi nagtagal, nakita na nilang lahat ang grupo ng mga estranghero na papalapit mula sa abot tanaw. Isang grupo ng mga panda na naglalakad gamit ang 4 na paa, pinangungunahan ng isang leon. Hindi isang leon ang nangunguna, kundi si Po, ang Iron-Eating Beast King mula sa Kung Fu Panda, isang mas matanda at masungit na bersyon, na nakasakay sa likod ng leon, pinangungunahan ng isang grupo ng Iron Knights na nakasakay sa mga panda. Nang makita ito ng malinaw na paningin, 10/10 ni Chingang, napasigaw siya, hindi maganda ito. Sila ang Iron Knights ng Federation. Lalo na yung puno ng tato ang mukha.
Ang pinuno nila, naging pinaka-nakakatakot ito para sa kanya, ang killing intent na inilalabas niya. Walang masabi si Chingang kung paano ito ilalarawan ng tama. Ihatid muna natin si Big Sis. Ako na ang magko-cover sa likuran. Handa na siyang lumaban sa isang kalaban na mas malakas pa sa kanya. Ngunit biglang may isang boses na pumihil, hindi na kailangan. Si Jin Chanzi na paakyat na sana ay huminto. Si Jiu Xian iyon na humakbang paarap, pinipigilan siya. Seryosong tiningnan ni Ninth Brother ang kalaban. Ipaubaya niyo na siya sa akin. Ang ekspresyon niya ay pinaghalong pagpipigil sa pagkalito at pagpipigil sa excitement na makaharap ang isang mabigat na kalaban, kaya't isang kakaibang pilit ng ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Sa totoo lang, mga kakilala lang naman pala, kaya hindi niya alam kung anong ekspresyon ang ipapakita. Ibinaba ng Panda King na may masungit na mukha ang kanyang paang may kuko mula sa leon, dahan-daang lumapit para makipagharap kay Jiu Xian. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Walang nagsasalita, tahimik lang silang nagtitigan. Si Jiu Xian marahil ang isa sa pinakamaliit at pinakamagaan sa grupo ng mga panda. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi kailanman natatalo. Unang nagsalita ang malaking panda, na may dalawang mahabang pangil, tanda ng isang mataas na antas na mutated beast. Tinanong niya, bakit hindi ka tumakbo kasama nila? Akala mo ba patatawarin kita? Pinaningkitan ni Jiu Xian ang mata sa kalaban. Hindi niya alam na para pala sa kanya ang pagdating nito. Nagsasalita na para bang papatawarin siya ni Grumpy Fist po kung tumakbo siya. Bubuksan na sana ni Jiu Xian ang bibig para magsalita, ngunit nagdalawang isip. Matapos ang 2 beses na pag-atubili, nagpa siya siyang huwag ng magsalita. Titingnan niya kung ano ang gusto ng pandang ito mula sa kanya. Nananatiling mabagsik at masungit ang mga mata nito. Nang hindi makarinig ng sagot mula kay Jiu Xian, nagtanong itong muli ng mas mahirap na tanong, o inaakala mo bang matatalo mo ako? Nagsimulang malito si Jiu Xian. Naghahanda na sana siyang makipaglaban, pero ang dami ng kalaban. Hinaplos-haplos niya ang kanyang ulong basang-basa ng pawis. Tinanong ni Jiu Xian, kung talagang kailangan mong isipin ng ganyan. Kung gayon, tama nga iyon. Tila nagalit sa sagot na iyon, ipinakita ng malaking panda ang kanyang mga ngipin, at isang malalim at magaspang na boses ang lumabas, lumaki ka na pala, ano? Natuto ka ng sumagot? Kahit magkaparehong lahi ng panda, ang isang ito na puno ng tato ay ang hari ng Iron-Eating Beast Clan, isa sa mga haligi ng lakas ng Federation. 2 taon na ang nakalipas, mag-isa niyang pinasuko ang isang higanting halimaw na nagbanta sa kaligtasan ng Federation. Dahil pa nga sa labanang iyon, halos mapatag ang isang Forbidden Land. Salamat din sa labanang iyon, malinaw na naunawaan ng buong mundo ang kanyang hindi kapani-pani walang lakas. Siyempre, itinaas din ito ang kanyang katayuan. Bukod sa pagkakaroon ng isang hukbo ng Iron Knights na nag-e-escort sa kanya, malaya siyang makapag-utos sa kanila na, umurong muna kayo. Isang malakas at malinaw na, opo, ang isinagot ng mga ito at agad na sumunod sa utos. Kaya't ang naiwan na lang sa puwang ay ang maliit na si Jiu Xian at ang pinuno ng puwersa ng Federation. Mas gusto itong tawagin ni Panda King na isang digmaang sibil sa loob ng angkan, na tanging 2 lalaking ito lamang ang makakalutas. Muling nagsalita ng may awtoridad ang Panda King, bago kita labanan, may gusto akong itanong sa iyo. Noong nakaraan sa Yetsenir City, yung babaeng iniligtas mo, si Xiao Ai, anong kaugnayan niya sa iyo? Ha? Anong klasing tanong iyon na walang kaugnayan? Natigilan si Jiu Xian. Ang relasyon nila ni Xiao Ai ay kitang-kita naman, alam ng lahat. Tapos itong lolo, na ito ay nagtatanong pa, at sa seryosong tono pa. Nang hindi makatanggap ng sagot mula kay Jiu Xian, tila nabaliw ang Panda King. Naglabas ng madilim at nakakatakot na aura ang buong katawan niya. Mariin niyang tinanong ang pinaka-importanteng tanong, girlfriend mo ba siya? Ha? Ang tanong kanina ay nakalito kay Jiu Xian, pero itong tanong na ito ay nagpatulala sa kanya. Girlfriend? Ano ang girlfriend? Nagmamahalan ba? Napatanga siya, parang may mga letrang umiikot sa ulo niya, tapos bigla siyang napangiti ng nahihiya.
Bigla siyang ngumiti ng malapad na parang namumulaklak na bulaklak, na halos isang pag-amin na oo, siya ay lubog sa pag-ibig. Nahihiya pa siyang itinaas ang kamay para kamutin ang ulo. Lahat ng ito ay lalong nagpagalit sa Panda King. Ibinuka niya ang bibig at umungol ng malakas, humanda ka ng mamatay, hinayupak ka. Ano ba? Nagtanong lang ng isang bagay tapos bigla na lang magagalit ng husto? Hindi na alam ni Jiu Sian kung paano sisigat sa lolo na ito bakit ang ugali niya ay parang isang ama na lamang ang paborito niyang anak na babae ay may boyfriend na isang batang pasaway.